Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 5, Quarter 1, Week 6, Day 1. Layunin. Nasasagutan ang formularyo batay sa iba't ibang layon tulad ng form o enrollment form. At nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa konteksto o ng pambansang pistang opisyal. Nasusuri ang layon ng teksto, maglahad o proseso. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, tulad ng pandiwa o focus o tagaganap o aktor. At natutukoy ang mga elemento ng multimedia tulad ng text, tulad ng headline, subtitles at slogans. Ngayon, basahin ang tulang Si Inay ni Adeline R. Tajalangit. Si Inay ang aking natatanging inspirasyon. Lahat ng aking gagawin, hinihingi ang kanyang opinyon. Kung ako'y mabigo, siya ay handang umalalay at tumulong. At sa aking tagumpay, sa kanya ko iaalay iyon. Handa niyang ibuwis ang sarili niyang buhay. Lahat ay gagawin para sa kanyang supling na hirang. Hindi siya napapagod sa mga gawaing nakaatang. Iyan ang aking ina, wagas kung magmahal. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Ngayon, punan ng wastong letra upang mabuo ang kahulugan ng salitang initiman at may salungguhit. Gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Ating talakayin ang tekstong impormatibo, formularyo batay sa iba't ibang layon tulad ng enrollment form. Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Formularyo. Ito ay binubuo ng mga datos na naglalaman ng mahalagang impormasyon ng isang tao na sumasagot sa tanong na ano, sino at kailan. Basahin ang kwentong pinamagatang unang araw sa paaralan, pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa kwento. Araw ng pagpapatala ni Adeline R. Tajalangit.
Sabik na sabik ang matalik na magkaibigang Arlie at Sheribeth na pumunta sa paaralan kasama ang kanilang mga nanay upang magpatala. Magkaklase sila noong nakaraang taon sa Baitang 4, Pangkat Rosa sa mababang paaralan ng Pio Valenzuela. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila agad ang pila ng mga batang magpapatala kaya't agad silang nagtungo sa pila. Makalipas ang ilang sandali, inabutan sila ng isang formularyo o enrollment form na kailangan daw nilang punan ng datos. Agad naman nilang nilagyan ng mga kinakailangang impormasyong hinihingi ng formularyo. Nagtatanong sila sa kanilang mga nanay kung may hindi sila naunawaan sa nakasulat sa formularyo. Nang matapos na sila sa pagsagot ay iniabot na nila ito sa gurong nangangasiwa ng pagpapatala. Pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay nag-uumapaw ang galak sa puso ng magkaibigan sapagkat nakapagpatala na sila para sa Baitang 5. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Punan ng datos ang hinihinging impormasyon sa formularyo. Bumuo ng tekstong impormatibo na may layong maglahad ng proseso na binubuo ng 10 hanggang 20 pangungusap na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng aktor o tagaganap. Punan ang form sa ibaba batay sa hinihingi sa bawat bilang. Piliin sa teksto ang tamang sagot at isulat sa patlang. Ako si Gabriel D.G. Ipinanganak ako noong Setyembre 15, 2015 sa lungsod ng Quezon. Gab ang aking palayaw. 5 taong gulang na ako ngayon. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. 2 kaming magkakapatid na babae at lalaki naman ang bunsong kapatid ko. Ang aking nanay ay si Larry D.G. at ang aking tatay naman ay si Nimre H.G. Guro ang aking nanay samantalang kontraktor naman ang aking tatay. Day 2. Layunin. Una, nasasagutan ang formularyo batay sa iba't ibang layon tulad ng form o enrollment form. Pangalawa, nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa konteksto o pambansang pistang opisyal. Pangatlo, nasusuri ang layon ng teksto, maglahad o proseso. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pandiwa o focus ng tagaganap o aktor. At natutukoy ang mga elemento ng multimedia tulad ng text, headlines, subtitles at slogans. Ating basahin ang tula tungkol sa pista sa Pinas ni Adeline R. Tajalangit. Bahagi na ng ating kultura ang pagdiriwang ng mga pista. Sa iba't ibang dako nagmula, bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. Nariyan ang pista ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero. Idinaraos sa Quiapo na talaga namang dinarayo. Mayroon ding ati-atihan mula naman sa Kalibo, Aklan. Ikalawa hanggang ikatlong linggo tuwing buwan ng Enero, idinaraos ito.
alay sa mahal na Santo Niño, ang Sinulog Festival mula sa Cebu. Libo-libong deboto ang dito'y nagtutungo tuwing buwan ng Enero. Ang Panagbenga Festival ng Baguio ay idinaraos naman tuwing buwan ng Pebrero. Mga bulaklak na magaganda at mababango ang tampok sa pistang ito. Habang ang Moriones Festival mula sa Marinduque naman, mula Lunes Santo ipinagdiriwang hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Alay naman kay San Isidro Labrador ang Pahiyas Festival mula sa Lukban, Quezon, tuwing ika-15 ng Mayo kada taon at pinakainaabangan ang kiping ng mga taga roon. Hindi papahuli ang Lechon Festival. Tuwing ika-24 ng Hunyo, itinatanghal sa lalawigan ng Batangas, lungsod ng Balayan, bibihisan at ipaparada ang mga lechon sa buong bayan. Ang pista naman ng Kadayawan ay mula sa lungsod ng Davao. Ikatlong linggo ng Agosto ipinagdiriwang pasasalamat sa kasaganahan. Ang pista ng Peña Francia mula naman sa lalawigan ng Naga. Tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre isinasagawa at mayroon pang karera ng mga bangka. Tuwing buwan ng Oktubre naman ipinagdiriwang ang Bacolod at Mascara Festival. Sumisimbolo ng ugali at pagkakakilanlan bilang lungsod ng mga ngiti ang kanilang lugar. Ilan lamang iyan sa ating mga kapistahan. Nangangahulugang ang ating bansa'y lubhang napakayaman sa kultura at tradisyon na ipinagdiriwang. Kaya naman nararapat na ipagmalakit pahalagahan. Itala ang mga kapistahang nasa tula at kung saan at kailan ito isinasagawa. Ano nga ba ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animation at interaktibong elemento. Narito ang mga elemento ng multimedia. Una ay ang teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita at iba pa. Pangalawa ay ang imahe. Ito ay mga larawan o larawan ng kineta or animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Pangatlo naman ay ang audio. Ito ay mga tunog, musika o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog ng mga epekto at iba pa. Pang-apat ay ang video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Panglima ay ang animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Pang-anim ay ang interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay ang mga clickable buttons, mga form at iba pa. Tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. Ngayon naman, bawat pangkat ay bubuo ng infomercial o patalastas na nagbibigay informasyon.
Basahin at suriing mabuti ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat sa patlang ang letrang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali ang pahayag. Day 3. Layunin. Una, nasasagutan ang formularyo batay sa iba't ibang layon o form o enrollment form. Pangalawa, nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkupan ng salita, retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa konteksto o pambansang pistang opisyal. Pangatlo, nasusuri ang layon ng teksto, maglahad o proseso. Pang-apat, nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. Pandiwa o focus o tagaganap o aktor. At pang-lima, natutukoy ang mga elemento ng multimedia tulad sa text, headlines, subtitles at slogans. Para sa bilang 1 hanggang 6, basahin at unawaing mabuti ang maikling talata sa ibaba. Pagkatapos, sagutan ang form at isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang ayon sa hinihingi. Si Dr. Jose Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang kanyang palayaw ay Pepe. Siya ang pampito sa 11 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Teodora Alonzo at Francisco Mercado Rizal. Ngayon mga bata, salungguhitan ang pandiwa sa bawat pangungusap. Ang focus ng pandiwa naman ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Narito ang 7 uri ng focus ng pandiwa. Una ay ang aktor o focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Sa aktor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino. Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Halimbawa, maglilinis ng bahay si Clarissa sa linggo. Nagluto ng adobo si Shannon para sa hapunan. Focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, o, at an. Halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. Pangatlo ay ang lokatibong focus o focus sa kaganapan. Ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginagampanan ng pandiwa sa pangungusap.
Sinasagot nito ang tanong na saan. Ginagamitan ito ng mga panlaping sumusunod. Halimbawa, pinagdausan ng kasal ni Jester at Melly ang lumang simbahan at pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. Ngayon ay ating basahing muli ang tulang Si Inay ni Adeline R. Tadjalangit. Si Inay ang aking natatanging inspirasyon. Lahat ng aking gagawin, hinihingi ang kanyang opinyon. Kung ako'y mabigo, siya ay handang umalalay at tumulong. At ang aking tagumpay, sa kanya ko naman alay iyon. Handa niyang ibuwis ang sariling buhay. Lahat ay gagawin para sa aming mga supling niyang hirang. Hindi siya napapagod sa mga gawaing nakaatang. Iyan ang aking ina, wagas kung magmahal. Ngayon mga bata, salungguhitan ang pandiwang ginamit sa kwento. Sabik na sabik ang matalik na magkaibigang Arlie at Sheribeth na pumunta sa paaralan kasama ang kanilang mga nanay upang magpatala. Magkaklase sila noong nakaraang taon sa Baitang 4 Pangkat Rosas sa mababang paaralan ng Pio Valenzuela. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila agad ang pila ng mga batang magpapatala kaya't agad silang nagtungo sa pila. Makalipas ang ilang sandali, inabutan sila ng isang formularyo o enrollment form na kailangan daw nilang punan ng datos. Agad naman nilang nilagyan ng mga kinakailangang impormasyong hinihingi sa formularyo. Nagtatanong sila sa kanilang mga nanay kung may hindi sila nauunawaan sa nakasulat sa formularyo. Nang matapos na sila sa pagsagot ay iniabot na nila ito sa gurong nangangasiwa sa pagpapatala. Pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay nag-uumapaw ang galak sa puso ng magkaibigan sapagkat nakapagpatala na sila para sa Baitang 5. Ipabasa muli ang tulang pista sa Pinas ni Adeline R. Tadjalangit. Itala ang mga katangian ng mga Pilipinong nangingibabaw tuwing pistang opisyal. Piliin ang tamang focus ng pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Day 4. Nasasagutan ang formularyo batay sa iba't ibang layon o form o enrollment form. Nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa konteksto o pambansang pistang opisyal. Pangatlo, nasusuri ang layon ng teksto o maglahad o proseso. Pang-apat, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pandiwa o focus ng tagaganap o aktor. At panglima, natutukoy ang mga elemento ng multimedia sa text tulad ng headlines, subtitles at slogans. Ngayon, isulat sa patlang ang paksa sa bawat pangungusap at sa tabi nito ay ibigay ang pandiwang ginamit at ang focus nito. Ang unang bilang ay sinagutan na bilang.
Tukuyin ang focus ng pandiwa sa bawat pangungusap. Piliin mula sa mga sumusunod: aktor, layon, ganapan, tagatanggap, gamit, sanhi, at direksyonal. Ang benepaktibong focus naman o focus sa tagatanggap, ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipinag o ipag. Ang instrumentong focus naman o focus sa gamit, ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Kosatibong focus o focus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang focus sa direksyon naman ay pinatutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos. Balikan at basahing muli ang tulang si Inay. Itala ang uri ng mga focus ng pandiwa ng mga salitang initiman. Bumuo ng salitang pangungusap gamit ang sumusunod na focus ng pandiwa. Salungguhitan ang pandiwa. Isulat sa patlang ang wastong sagot.
Day 5. Isulat ang tamang focus ng pandiwa batay sa panlaping ginamit at paksa ng pangungusap. Sa lungguhitan ang pandiwa, bilugan ang paksa at tukuyin ang focus ng pandiwa. Ngayon naman, basahin ang tulang pinamagatang formularyo ni Adeline Tajalangit. Sagutin ang sumusunod na gabay ng mga tanong. Gamitin ang angkop na aspeto at focus ng pandiwang nakasaad sa bawat bilang. Ipakita ito sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyong ibinigay. Ang unang bilang ay sinagutan na bilang halimbawa. Itapat ang tamang focus ng pandiwa sa hanay A batay sa sitwasyon sa hanay B. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Ngayon naman ay bilugan ang letra ng tamang sagot.
Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!